Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Baby Gail Villegas, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 8. Ang ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa Mesopotamia at Persia. Handa na ba kayong matuto? Mahusay! Bago natin simulan ang ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito, nais ko munang ilahad sa inyo ang layunin sa ating bagong paksang tatalakayin. Ang una, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng Mesopotamia at Persia bilang mga sinaunang kabiasnan sa pag-unlad ng sibilisasyon. B. Nasusuri ang mga pangunahing katangian, kontribusyon at mga impluwensya ng mga kabihasnan ito sa kasaysayan ng daigdig. At C. Nakapagbabahagi ng mapanuring pagsusuri at sariling opinyon hinggil sa kahalagahan ng pag-aaral ng kabihasan ng Mesopotamia at Persia. Ngayon ay simulan na natin ang ating bagong aralin ngayong araw patungkol sa Mesopotamia at Persia. Unahin muna natin ang kabihasnan ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay kilala sa tawag na Cradle of Civilization dahil maraming mga kabihasnan ang sumakop dito. Ang Mesopotamia rin ay matatagpuan sa bahaging Iraq na nagmula sa salitang Great na Meso o pagitan, Potamos o ilog. At ito ay nangangahulugan sa dalawang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. At ang dalawang ilog na ito ay ang ilog Tigris at ilog Euphrates na parehong nagmula sa kabundukan ng Armenia. Meron din mahabang lupain sa Mesopotamia na tinatawag na Felter Crescent na dahilan kung bakit maraming mga kabihasnan ang sumakop dito. At ang ilang mga kabihasnang ito ay ang una, ang kabihasnang Sumer. Sumerian ay ang pinakaunang kabihasnan na sumakop sa Mesopotamia noong 3500 BCE. Ang kabihasnang Sumer ay ang unang kabihasnang sumakop sa Mesopotamia. At ito rin ay ang pinakamakapangyarihang kabihasnang sumakop sa Mesopotamia noong 3500 BCE sa pagitan ng dalawang ilog Tigris at ilog Euphrates, at nakatira sila sa katimugang bahagi ng Mesopotamia. Dito din sa bihasnang Sumer, matatagpuan ang templo na tinatawag nilang Ziggurat. Ziggurat ay isang templo na tinayo ng mga Sumerian na gawa sa bato. Plus, ang Ziggurat ay ang nagsisilbing tahanan at templo sa isang syudad. At ito ay sagradong lugar na tanging pari lamang ang maaaring makapasok. Ang mga Sumerian din ay naniniwala sa maraming Diyos o polytheism. Bagamat naniniwala sila sa maraming Diyos, meron silang apat na itinuturing na mahalagang Diyos. Ang una ay si An. Si An ay ang Diyos ng kalangitan. Ang pangalawa, si Enlil. Si Enlil class ay ang Diyos ng hangin. Ang pangatlo, si Enki. Si Enki naman ay ang Diyos ng daigdig, ilog, balon at kanal. At ang pang-apat ay si Ninhursag. Si Ninhursag ay ang Diyos ang naiuugnay sa mga lupa, mga kabundukan at mga pananim. Dito din sa kabihasnang Sumer naganap ang sistema ng panulat na tinatawag nilang cuneiform. Ang cuneiform ay ang pinakaunang uri ng panulat na binuo ng 500 pictograph at simbolo. Class, ang cuneiform ay ang naimbento ng mga Sumerian gamit ang cave tablet o tuwad na lapida. At ito ay mayroong 500 pictograph at simbolo. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang kabihasnang sumakop sa Mesopotamia. Ito ay ang kabihasnang Akkadian. Akkadian, bandang 2500 BC nang sakupin ng mga Akkadian ang mga teritoryo ng sakop ng mga Sumerian, pangkat ng mga taong Semitic na pinangungunahan ni Sargon I. Class, ang Akkadian ay ang pangalawang kabihasnang sumakop sa Mesopotamia. At ito ay pinamumunuan ni Haring Sargon I. Si Sargon I ay ang kinikilalang kauna-unahang dakilang pinuno sa kasaysayan ng Semitic at siya rin ay ang unang nagtatag ng imperyo ng daigdig. Ang pangatlo namang kabihasnang sumakop sa Mesopotamia ay ang
Babylonian. Babylonian. Ang Babylonian ay pinamumunuan ni Hammurabi. Ang batas ni Hammurabi ay kilala sa tawag na Code of Hammurabi. Ang Babylonian class ay ang pangatlong kabiasnang sumakop sa Mesopotamia at ito ay pinamumunuan ni Hammurabi. Binuo ni Hammurabi ang Babylonian sa katimugang bahagi ng Mesopotamia at kilala ang batas ni Hammurabi sa tawag na Code of Hammurabi. Nakasaad dito ang ilang batas sa prinsipyo ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nang ibig sabihin ay kung anong ginawang kasalanan sa isa ay siya rin kanyang daranasin bilang isang parusa. At ang pang-apat namang kabiasnang sumakop sa Mesopotamia ay ang Assyria. Assyria. Ang Assyria ay isang makapangyarihang imperyo na nagtagumpay sa mga Hittite at Babylonian. Si Ashurbanipal ay isang mahusay na pinuno na nagtatag ng isang aklatan na nagbibigay daan sa pag-iingat ng kaalaman ng sinaunang panahon. Plus, ang Assyria ay ang isa sa pinakamatandang imperyo sa daigdig na naging mahalaga sa kasaysayan ng Mesopotamia at ito ay pinamumunuan ni Haring Ashurbanipal. Si Haring Ashurbanipal ay isa sa tinuturing na pinakamakapangyarihang hari ng Assyria dahil siya ay nakapagtatag ng aklatan. Ang mga Assyrian ay nanalo sa labanan sa pagitan ng Hittite at Babylonian na mga katunggali nila sa relihiyon. Class, tapos na natin pag-aralan ang kabiasnan ng Mesopotamia. Naiintindihan ba ang kabiasnan ng Mesopotamia? Mahusay! Ngayon, idadako na tayo sa kabihasnan ng Persia. Ang Persia ay isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundo na umuspong sa bahaging Iran at ito'y matatagpuan sa silangang bahagi ng Mesopotamia. Ang mga Persyano ay nagmula sa hilagang relihiyon ng Golfo sa Persia na tinatawag na Pars. Nanggaling ang salitang Persyano mula sa salitang Parsi, na ang ibig sabihin ay taong nagmula sa Pars. At ang hari ng Persia ay si Cyrus the Great. Si Cyrus the Great ay ang nagtatag ng imperyo ng Persia. Class, si Hari Cyrus the Great ang hari ng Persia. Nagsimula ang pag-unlad ng Persia na dahil sa pamumuno ni Cyrus the Great. At sinakop din niya ang Medes at Chaldeans sa Mesopotamia. Simula ang pamumuno ni Cyrus the Great nang magapi niya at ng kanyang pangkat ang Medes at Chaldeans na mga katunggali nila sa relihiyon. Hinati ni Cyrus the Great ang kanyang lahat ng sinasakupan sa iba't ibang pangkat sa probinsya na pinamumunuan ng tinatawag niyang satrap o gobernador. Ang naging bunga sa pamumuno ni Haring Cyrus the Great ay tinagurian siya ng mga iba't ibang pangkat at ng mga sinakop niyang kabiasnan na hari ng mga hari. Ang susunod naman ay kilalanin naman natin si Darius the Great. Si Darius the Great ay ang pumalit kay Cyrus the Great noong 518 BCE. Class, si Darius the Great ay ang anak ni Cyrus the Great na humalili sa kanya sa pamumuno ng Persia. Sa panahon ng pamumuno ni Darius the Great ay mas napalawak niya pa ang kanyang sinasakupan. Kaya tinagurian siya ni Cyrus the Great na pinakamagaling na hari ng Persia. At ang susunod naman ay ang paglaganap ng Zoroastrianismo sa kaharian ng mga Persyano. Class, ang Zoroastrianismo ay isang relihiyon na nagmula sa Persia at ito rin ay nagbibigay diin sa labanan sa pagitan ng kasamaan at kabutihan at nauugnay dito ang mga aral na turo ni Zoroaster. Naniniwala ang mga mamamayan na nananampalataya sa mga turo ni Zoroaster. Si Zoroaster ay ang tropeta na tagapagtatag sa Zoroastrianismo at naniniwala ang mga Persyano na siya ay ang tagapagdala ng mga bagong balita. At ang susunod naman ay si Ahura Mazda. Siya naman ay ang pinaniniwalaan ng mga Persyano na Zogo ng Diyos. Siya rin ay ang unang naging Diyos sa Zoroastrianismo at tinuturing siya ng mga Persyano na
Diyos ng katarungan, katotohanan, at kabutihan. Ang panghuli naman ay ang Avesta. Ang Avesta ay ang naglalaman ng mga awitin para kay Ahura Mazda. At ito rin ay ang naglalaman ng mga aral na turo ni Zoroaster. Naging malaking pundasyon ng Avesta sa kaharian ng mga Persyano dahil ibinatay ni Haring Darius the Great ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng mga aral na turo ni Zoroaster. Naiintindihan niyo ba ang kabiasnan ng Persya? Mahusay! Dahil dyan, dito na nagtatapos ang ating klase sa araw na ito. Muli, ako si Binibining Baby Gil Villegas, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 8. Paalam!